기본시 공허본부 발사 완료. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 발사! Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Christian Ray Mingo. Nagpalipad na rin ng missile ang South Korea. Ito yung sagot doon sa laging pagpapalipad ng missile ng North Korea, no? Yung panganganti ng North Korea dito sa South Korea. At siguro dahil nagpalipad na rin ng missile ang South Korea, ito yung sagot doon sa mga panganganti ng panunukso ng North Korea, no? At parang pinapalabas ng South Korea na malakas ang pwersa nila at hindi basta-basta, saka mas high-tech ang mga kagamitan ng South Korea kaysa sa North Korea. Ang alam ko diyan yung North Korea ay parang yung ibang mga kagamitan nila pangdigma nung kapanahunan pa ng World War II, kaya siguro mga bulok na yung iba, kumbaga parang ina-upgrade lang nila. At ito nga nangyari, nagpadala pa ng nakipagbakbakan na nga yung mga North Korean doon sa Ukraine. At ayun, nadali 40 North Korean ang namatay. At ang sinasabi nga ng North Korean soldier na nakaligtas dun sa nung nakipagbakbakan sa mga Ukraine, yung mga North Korean, sobrang high-tech daw ng mga gamit ng Ukraine. At ang ginagawa nga parang sila yung pinapasugod kung saan yung delikado. Ito yung masama dyan, yung ginawang pakikisawsaw ng leader ng North Korean. Yan, napapala nila yung mga tao nila, nagkakandamatay sa hindi malamang dahilan bakit nagpadala siya ng tao doon. Hindi naman nila gera yun. Ibig sabihin takot din silang makigera dito sa South Korea, no? Kasi alam nila malakas din ang pwersa. Ito kasing ginawa ng North Korean president na yan, kaya nagpadala sa Ukraine na kinampihan yung Russia para kung sakali man na magkagera at girahin nga ng North Korea itong South Korea, may mahingan sila ng tulong. Kaya ganun siguro yung ginawa ng North Korea, yung presidente ng North Korea, para pag nakipaggera dito, may tutulong sa kanila. Parang ganun yung ginawa. Hindi niya alam, ayun, napahamak lang yung mga tao niya. Hindi malaman kung anong takbo ng utak ng presidente ng North Korea na yan. Nakisawsaw sa hindi naman niya siguro magkakampi talaga sila, pati yung mga China, Russia, magkakampi ang North Korea, parang magkakampi ang mga yan Kaya kawawa lang yung mga tao niya, ginawang parang isinalang sa katayan. At ang tanong, magkakagera na ba dito sa South Korea? Wala pa naman. Hindi pa yan. Siguro pag yung may mangyari man na yung pag-atake na talaga, kunyari aatake na malapit dito sa South Korea, baka doon na magkaroon ng gera. Kasi ang unang aatakihin yan, siyempre yung malapit sa kanila, katulad halimbawa ng Incheon, yung paliparan ng eroplano, saka dito sa Seoul City, sigurado dito yan unang titira. Pero wala naman, kasi bantay sarado naman talaga yung border ng South Korea sa North Korea. Hindi sila basta-basta makakapasok. Pwede na lang kung yung talagang gugustuhin ng North Korea na magpalipad ng missile dito papunta sa South Korea, doon na yun magkakagulo. Pag may mga namatay na sundalo, pag may namatay na sibilyan, doon na yung umpisa niyan. Pero sa ngayon, parang malabo pa naman, malabo pang mangyari yun. Siguro pag matuloy man ng gera, siyempre uwian na.
Ewan ko lang kasi kung pupuntiryahin ay yung Incheon Airport, paano pa kami makakauwi, di ba? Paano kami makakalipad? O wala namang barko na galing sa South Korea papunta ng Pilipinas, ano? Yung gagawin mo, lalangoy ka. Hindi man kami makauwi, nandito lang kami, ano mangyayari? Yun, naarmasan kami ng mga bibigyan kami ng armas ng South Korea, ano? Naging sundalo na kami dito. Pero wala yun, malabo pang mangyari yun. At siguro kung talagang matindi na ang tensyon sa pagitan ng South Korea at North Korea, malamang yan, bibigyan na kami ng signal ng mga gobyerno ng South Korea na umuwi na. Pag yung nag-uumpisa na yung bakbakan dito, wag lang pasasabugin yung Incheon Airport at nako, hindi kami makakauwi dito papunta ng Pilipinas. Sinasabi pa nga nung North Korean soldier na nakaligtas doon sa bakbakan nila kontra sa Ukraine, talaga daw na mahina daw talaga yung kagamitan ng mga sundalo ng mga Russian, at sila din yung mga kagamitan ng North Korean na nakipaglaban dun sa mga Ukrainian, talaga daw hindi sila mananalo kasi nga mahina daw yung mga kagamitan nila. Saka yung training ng mga yan hindi naman katulad ng training ng mga Ukrainian. Kaya talagang matatalo sila kahit konti lang yung mga sundalo ng Ukraine. Pag high-tech naman ang gamit, matatalo ka talaga. Yung pagpapalipad ng missile ng South Korea, kumbaga nag-iinsayo lang sila kasi mga bago yung kagamitan nila na kasangkapan pandigma. At hindi naman ito yung sinyalis ng magkakagera na nga. Kumbaga pinapakita lang ng South Korea na hindi basta-basta yung puwersa nila at malakas sila. Sitwasyon naman dito normal na normal lang, walang nagpapanik. Wala, parang alam kasi ng mga Koreano dito, mga taga South Korea, na hindi naman basta-basta atake ang North Korea kasi takot talaga yung mga yan. Kaya huwag kayong magalala yung mga nandyan sa Pilipinas, tuloy nyo lang yung pag-aaral ng Korean language at malabo pang mangyari na magkagera.